Ngayon, ito, mga Lodi. Grabe to. Ano ko lang to, at update to mga Lodi kay Excel Update to mga Lods. Alam nyo ba napakalalim pala nito mga Lodi. Hindi to basta-bastang scam lang na normal, no? Tsaka legit ata mga Lodi, nasa Japan na sila. Nasa Nagoya na raw. Umalis na raw mga idol. No, si Excel tsaka si Mikey. So parang tinanggap nila yung parang gusto na nila magtago, no? Parang ganoon yung pinamukha. Uy, alsa tayo dito. So ibig sabihin, parang guilty na agad sila. No, so ito nag-post si Excel kaninang umaga to, sakto to pagising na pagising ko mga idol. Sabi dito ni Excel, siguro panahon na para ipagtanggol ko ang sarili ko at ang buong kong pamilya. Ayaw ko sana magsalita dahil kahit magmukha kaming masama at basura sa buong Pilipinas, ay tatanggapin ko may ayos lang ang nang malumanay at tahimik pero kabaligtaran na nangyari, naging sobrang ingay na. Yung sabi. Pati kaligtasan namin ay nalagay na sa alanganin. Masakit makita ang buong pamilya mo na umiiyak para sa kaligtasan namin. Si Mikey and si Zip. Paano basa dito? Zip? Kaya palagay ko ito na ang tamang panahon. Ayan. So sinabi niya rito, yung date na ito, April 7, 2022, nung sumama kami sa ribbon cutting na naganap sa isang legit casino sa Clark, Pampanga. No, ayan. After ribbon cutting, nagkaroon ng malaking event kung saan pinasalamatan ni Boss HP aka si Hector Pantoliana lahat ng matataas na tao sa casino at iba pang casino branch. Alam niyo mga Lodi, hindi to si Hector. Hindi daw to si Hector mga Lodi, mamaya. Pupunta tayo dyan. Wait lang, medyo mahaba yung news na to, matindi to. Hindi lang pala to sa mga ganito mga Lodi, may politika din pala dito. Wait lang. Ayan. Legit ang junket, yung casino junket nga, Lods, no? Legit lahat ang tao at legit ang operation. Hindi yan mapipeke kahit sino dahil hindi magkaka-branch. Ito, tama ba? Sa isang casino na legal. Para magka-junket kung illegal ito, yan ang pagkakaalam namin lahat ayon sa nakita ng mga mata. Play ko na nga habang binabasa ko. Ayan, namin noong panahon na yon. Maraming saksi niyan at maraming tao ang nakita ko. Andyan si Mikey. Isa lang kami sa participant noon gabi na yan at alam ng lahat ng tao na yan nung gabi na yon. Ayan mga idol, no? So ito yung sinasabi niyang si Hector, ito yung ribbon cutting sa parang casino daw. Alam niyo mga Lodi, yung sinasabing legit porkit nasa casino, legit porkit nasa ganito. Naalala niyo si SBF, di ba? Si Sam Bankman-Fried. Legit naman yung sinasabi niya. In-endorse pa siya ng mga artista, in-endorse pa siya ng mga politiko. Pero ano nangyari? Ano nangyari dun sa kanya, sa FTX? Diba? Nalaman na? Scam din. Wala na. Bumagsak na. So, yung mga na-scam dun ng mga investor, kawawa, milyon-milyon din yung nawala, mga idol, no? So, kahit nasabihin mo na legit ka, o sabihin mo na marami kang nasa casino, kasi casino yan, isang lugar yan na pwede mo naman bayaran yan para magmukha kang legit di ba? Pera lang katapat niyan para magpunta kayo diyan, bayaran namin yung place na to sa isang place dito sa casino kasi ito yung mga investor ko, ayan, di ba? Kumbaga, binayaran niya ni itong Hector daw para ma-convince niya yung mga partner niya dito, no? Magbayad lang siya isang lugar na maganda. Tapos mag-i-invest sa kanya yung mga niya rito. In-scam niya. Kasama na itong dalawa na to. Diba? Pero mga Lodi, etong Hector na to. Etong Hector na to mga Lods is hindi pala Hector yan. Mga Lodi, hindi Hector ang pangalan yan. Siya si Kim Ulul. Si Kim to mga Lodi, ito. Pakita ko sa inyo mga idol. Napanood ko to kanina kay Banat Bay. No? Paano na natin? Yan. Yan ngayon ang palusot ni Excel. Hindi, na natin. Oo, delikado pagka ganyan. Kaya sabi ko nga sa inyo Kaya dapat pagka meron na nag-alok sa inyan, maniwala. Panoorin nyo to mga Lodi kay Banat Bay. Ito yung sinabi niya na nasa Nagoya, nasa Japan na sila Yexel, no? Ito yung pinanood niya rito, ayan. Sabi, si Hector,
meron revelasyon, walang iba kundi si Jojo de Guzmang napakagaling. Na ito pala ay hindi si Hector. Ito Hindi siya si Hector. Mga Lodi, iba yung pangalan niya. Ayan. daw si Kim. Pero Ayan. nakarating na impormasyon sa atin ha, Nako po. with regard to this Yexel scam na ito. No? Excel. Hindi ko alam. Sorry Nag-enjoy talaga ako panoorin ito si Byron Si Banat Bay. Idol ko yan mga Lodi. Paano ko? Meron na palang bagong pangalan ngayon. Yexel Scam. Yari ka. Alam Excel scam na. mo, Yexel. Ito lang masasabi ko sa'yo, Andali. Yexel, ha? Ilaglag mo lahat ng kasama mo. Bakit? Ikaw ang madidiin dito. Eto mga Lodi, etong video na to, lahat ng kasama niya diyan mga Lodi. Mga hindi lang si Excel kasi yung napupuruhan Pero marami diyan mga Lodi na kasama niya dito sa video na to na mga big time din na may mga hawak din ng mga nag-iinvest sa kanila, nagyayaya din. Kumbaga nag-iinvest din dito kaya Kim Ulul, ayan. Hindi ko alam, mamaya malaman niyo yung pangalan basta Kim. So ayan, sabi ni Banat Bay, ilaglag mo na yung mga yan. Para hindi ka mapuruhan. Ayun yung sinasabi niya dyan, mga idol, no? Ang dami nyo magkakasama dyan. May mga general, may mga pulis, may... Kita nyo yun, may mga general pa, may mga pulis pa. Si Excel kasi sikat. Kaya siya talaga yung napuputukan. Tsaka siguro mas marami silang na-invite kasi nga, sikat sila. May mga followers sila. Tapos syempre yung mga OFW natin, napapanood sila, hindi tulad ng mga pulis na ang yayain lang yung mga kakilala, o di ba? O yung mga politiko na ang yayain lang yung mga constituents niya, di ba? Pero si Excel kasi iba-ibang tao kahit sino pwede dahil marami siyang followers. Mga congressman, wag kang mag-ano dyan. Congressman pa. Alam ko, kilala mo yan. Kasi pag nag-aaya kayo, ginagamit ninyo yung mga pangalan na yan. Ano yung sinabi ni Banat Bay, mga Lodi? Pag nagyayaan sila, sinasabi rin nila yung mga matataas na tao na kasama doon sa investment na yun. Diba? Sila congressman kasama dito. Si General Cano kasama dito. Si Mayor something ganyan kasali dito, mga idol. Kaya magtiwala kayo. So nagagamit talaga yun. Para mas maging makapag-convince kayo ng tao. I know. Bakit? Ginamit sa akin yan Ayan. Basta ikakwento na ni Banat Bayan. Wait lang. Natin ito si Jojo. Tignan natin yung revelasyon niya kay Pantoliano. Mga Lodi. Ito. Ang siya! Hindi ba siya yan? Ito. Po yung, yan po Asan talaga yung yung, sinabi? kasi nandun po kami, Sir Rafi, sa office po mismo dati ng HK Horizon. Nung yan po yung, Pangalan po ng kumpanya ni Ayan. Hector Pandulla. Okay? Ang tanong, familiar ba sa inyo yung mukhang ito? Familiar ba? Okay. Kung pamilyar, hindi ba siya ito? Sorry. Hindi, nag-error lang si Jojo dyan. Pero nung unang tingin ko kasi sabi sakto-sakto, hindi ba siya ito? Tapos pag tingin ko si Lupi. Sabi ko hindi siya yan. Yung pala nag-error lang. May napindot lang siya. Ayun, hindi yan. Hindi yan. Hindi ba siya ito? Ayan. Ayan. So, bigla ako natawa Ano? Ito Mukha ni yun. Willie yan Ay, hindi. Siya Ayan, yan. mga Lodi. Okay. Tingnan natin Hindi ba siya yan? Akala ko si Lupi. Siyang siya! Ayan yan mga Lodi. Pero hindi Hector pangalan nito. Hindi Hector Pantalioni. Ano pangalan nun? Basta hindi siya yung pangalan yan mga Lods. Ayan. Ayan Ano yung pangalan niya dito? Kim Lai Liao. Si Kim Lai Liao. Ayan. Si Kim Lai Liao ang tunay niyang pangalan, mga idol. Doon siya kilala ng mga mayayaman. Ang pagkakilala sa kanya ng mga congressman, ng mga mayor, ng mga pulis, ng mga investor is Kim Lai Liao. Hindi Hector Salamanca. Hindi, Hector Pantalion. Tama? Alright? Hindi ba siya yan? Siyang siya!
Siya yan. Hindi ba siya yan? tumpak! So, ang katanungan natin, totoo ba yung pangalan na sinabi ni Yexel na Hector? Kasi po, ang informasyon ho dyan, etong si Hector daw, di umano, iyan yung pangalan lang niya, Filipino pinalitan, para dyan sa scamming na... Oh, ayun na. Ayun na mga idol. So sinadya para sa scamming. Mga idol ha. tinuturo ng mga tao. Pero ang real name niya is Kim talaga. Nakilala yan na mga madidikit sa mga politiko. Ito mga idol ha, pag pinanood nyo to si itong ano ni Byron o ni Banat Bay, malalim pa mga Lodi kasi meron pang mga mayor na pinirigaluhan nito ng ano ba nirigalo? Lamborghini ba yon o ano? Basta mga ganun. Nagre-regalo to ng mga mamahaling kotse sa mga politiko, mga idol. Ganun yan. So parang nung napanood ko to, ang naisip ko, ibig sabihin talaga sila Yexel, parang ano lang yun, parang tuta lang. Parang tao lang yun, mga Lodi neto ni Kim Yalyaw. Ayan, di ba? So talagang ang naputokan talaga sila Yexel. Pero hindi ko kinakampihan sila Yexel na biktima na din sila, ganun, dahil sa nangyari dito. Hindi. Kasi mga Lodi, andun ka na sa loob eh. Kung alam mo yun, kumikita ka dyan eh. Kumbaga may porsyento ka dyan eh. Di ba? Hindi ka man lang ba nagtatanong na ano kaya nangyari dun sa mga nag-imbest sa atin? Pag nabulilyaso tong ano natin. Di ba? So, kahit nasabihin mo isa ka dyan sa mga na mas naputokan, kahit nasabihin hindi ikaw yung pinakapuno, at ikaw yung naputokan, pero alam mo yung nangyayari. At alam mo na nagtiwala sa iyo yung mga tao sa iyo, kumbaga naniwala sa iyo. Pinagkatiwalaan ka. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na biktima ka, idol. Although naawa ako sa inyo, kaya lang hindi pwedeng mga lods kasi isipin mo kung talagang matapang ka, dapat hindi ka umalis ng bansa eh. 'Di ba? Hinarap mo 'yan. Kaya sabi nga ni Byron, no, 'di ba? Ilaglag mo na yung mga sutoy na 'yan, 'di ba? Kasi ikaw talaga yung mapuputokan dyan, idol, kahit na nasa ibang bansa ka. Kung gaano kayaman yung mga yan, hindi ka makapagtago sa ibang bansa. Baka lalo pang mas manganib yung buhay mo. Di ba? Dahil pag nandiyan ka. Di ba? So ang mangyayari niyan, pero sa tingin ko ito mga lods, meron din pwede mangyari na dahil si Yexel yung naputokan, sa kanya siya yung dahilan kaya umingay yung issue. Pwedeng pwedeng sagutin na ni Kim o ni Hector. O sige, bayaran mo na yung mga yan para manahimik na yan, para tuloy-tuloy na. Kasi dahil sa'yo, parang nabubulilyaso tayo na yung business natin eh. Di ba? So ang mangyayari niyan, sasagutin na lang ni Kim yan. O bayaran mo na yung mga yan. O sige na, para tahimik na. O di ba? Pati yung piyansa mo, sige, sagot ko na yan. O. Pero tablado na sila doon, mga idol, iwan na sila. Pero yung business nito ni Kim Yalyaw, at kasama yung mga matataas na tao, tuloy-tuloy pa rin yan mga Lodi kasi alam niyo naman pera ang pera ang gumagana sa bansa natin mga Lodi. At may mga, basta pag pinanood nyo to, may parang masasabi pa nila na parang magpupondo pa tong mga to sa sa eleksyon mga Lodi. So medyo malalim, ayoko nang hukayin, no? Pero para sa akin sana nakita nyo na talagang sila Yexel, lang yan, tuta kumbaga. Tuta lang at isipin nyo nagtago na sila, di ba? So pero sa akin bata-bata lang sila nito ni Kim, di ba? Isipin nyo hindi pala Hector pangalan, di ba? Si Kim pala yan. Tapos at bukod doon, hindi mo pa rin pwede sabihin na biktima ka rin. Dahil nakinabang ka diyan, idol, di ba? Ikaw lang talaga yung naputokan. Tsaka masyado kayo naging open eh. Nagpi-picture kayo ng mga gabundok-bundok na pera, hindi naman pala sa inyo yun. Di ba? So, ayun. Ano masasabi nyo rito mga idol, no? Medyo nagulat nga ako rito sa news na to eh. Mga lods eh, kasi talagang isipin nyo yun, no? Medyo mabigat pala to, mga idol. Hindi lang basta-basta sila Yexel lang yung, baka yung scam na to is hindi siya 100 million scam, baka nasa billion na yan. Billion. Tsaka yung linawin lang natin yung mga nagsasabi na pinapautang para magsugal, parang ang nangyayari pala niyan mga idol ganito. Yung mga sugalord o yung mga sugarol, ayun yung mga pinapautang nila sa casino, tas may porsyento yung bayad. Halimbawa ako si General Chiquito, yeah? Magsusugal ako ngayon. Naubos yung pera ko.
May mga lalapit sa inyo na magpapautang. Sir, ito na, hiramin mo to, may porsyento yan ha. So ibig sabihin, hiramin yung hiraman ng 1 million. May porsyento yan, 10%. Sige, nagsusugal yun, wala namang pakialam yun eh. Pero once na matalo yun o manalo yun, ibabalik niya sa yung ibabalik doon yung 1 million kasama yung porsyento. Doon kumikita yung ganitong business. Yung mga yung mga sugal-sugal pa utang sugal. 'Di ba? Pero pag natalo, syempre general naman yun, gagawa siya ng paraan para mabayaran yung utang niya sa casino bago siya makapaglaro ulit. Para mga ganun, mga idol, parang ganun yung pautang dito sa mga sugalord. Ganun yung sistema.